throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Lord Jesus, we enthrone you. We proclaim you are here, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Panatilihin po natin na katayo. Tayo po ay opening prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you po sa hapon ito. Pinagkaloob mo sa amin upang makatugon sa iyong panawagan at upang kami ay maging kapatid pakinabang sa iyo, Diyos ng Panginoon. Yes, Lord. Hihingi po kami ng inyong patnubay na ang aming gawain na ito ay inyong gabayan. Gayon din po ang aming mga kapatid na nasa FB Live, sa Zoom participant, at gayon din po ang aming mga kapatid na narito sa venue, at si Father po, at ang aming speaker, at ang music ministry, at gayon din sa aming coordinator sa mga core group na siyang binuo para ikaw ay purihin at gampanan namin ang iyong ibig para po sa Lord. Maraming pong salamat dahil kami po ay inyong ginagabayan sa tuwing-tuwinan na aming higit na kailangan sa aming pamumuhay. Kaya inialay po namin ang buong maghapon na ito para lamang sa inyo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ito. Are we blessed? Amen. Palakpakan po natin si Lord. At siyempre, dahil blessed na blessed po tayong lahat, papurihan po natin ang Panginoon ng masiglang awitin ng ating song leader na si Sister Rose at saka Sister Junilin at Sister Malu. Kayong tatlo. Sige na. Amen! God is good! All the time. And all the time! God is good. Amen! Magsama-sama po ulit tayo magpuri sa ating Panginoon sa mga masasayang awitin. Amen! Let's joyfully sing with the Spirit of the Lord. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David sang. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will sing like David I will sang. sing, O Lord. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing like David sang. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing
Spirit of the Lord that is in my heart, I will praise the David I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the David praise. I will praise the Lord. I will praise the Lord. I will praise the David praise. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will serve the David serve. Spirit. With the Spirit of the Lord that is in my heart, I will serve the David I will serve, O Lord. I will serve the Lord. I will serve the Lord. I will serve the David serve. I will serve the Lord. I will serve the Lord. I will serve the David serve. The Spirit of the Lord that is in my heart, I will pray the David praise. Spirit. The Spirit of the Lord that is in my heart, I will pray the David I will praise. pray, O Lord. I will pray, O Lord. I will pray, O Lord. I will pray the David praise. I will pray, O Lord. I will pray, O Lord. I will pray the David praise. Alive. Alive, alive, Alive alive. forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Sabay-sabay natin si Jesus ay buhay. Amen. Wow. Hingal. Maraming salamat sa ating mga kapatid na siyang masiglang nag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Amen po. Papalakpakan natin si Lord. At syempre po, ngayon po ay atin na pong i-acknowledge ang ating community. In behalf of our head servants, Brother Vincent Jimbong Presologo, our spiritual advisor, Father Joseph Placid Wong, RD, our spiritual director, Father Emil Lim, and our presiding counselor, Brother Jim Mendoza. Our elder Hong Kong in Macau chapters, Brother Alip Jude Manabat. Of course, ang ating pong overall coordinator dito sa Hong Kong, si Sister Lita Pulmaran, at syempre, ang aming coordinator ng Friday group, Sister Effie Castro. Welcome po tayo lahat sa ating regular Friday prayer meeting. Let's welcome our new participants, kung meron din po. At syempre po, yung newcomers, kung meron din po dyan. Pero mukhang Sa ano? sa Zoom. Sa Zoom po, baka meron po. At yung may mga kaarawan po. Ay, yung ano po yung apo ko bukas. Yung mga apo daw niya bukas. Yung apo ko. Proxy. Pwede po proxy. Opo, proxy po na. Yung kapatid ko tapos na yung 19 eh. Halika.
pahinga po bukas si Lawrence Felipe. Saka si Kylie. Hindi ko alam ako. Mangyari po, tayo po ay tumayo, mga kapatid, para alayan natin ang isang panalangin ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa buhay na inyong pinagkaloob sa mga kaanak namin na ikaw po ang humubo at nagbigay ng pagpapala ng kaligayahan sa kanila upang kami upang ang bawat isa ng kapamilya at minamahal sa buhay, Panginoon, ay nagkabuklod-buklod sa inyong pag-ibig. Lord, higit sa lahat, ikaw po ang nagagabay sa bawat isa sa kanila. Alam na alam po ninyo ang kanilang nararamdaman sa mga sumandali ito, ang kanilang minimiti sa kanilang pamumuhay. Higit sa lahat, Lord, ikaw po ang magbigay ng pagpapala ng kanilang minimiti, kung ito man po ay nakatungkol sa kanila. At baby po, gabiyanin po sila sa kanilang spiritual na pamumuhay, na ikay makilala at mapagbibulan kanila. Magamit din po sila sa iyong basan. In Jesus' mighty name, Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan natin si Lord. Well, congratulations sa may mga birthday na proxy. Mahal na mahal talaga po natin ang mga ating mga kapamilya na nagsiselebrate. Amen po ba? Amen. At siyempre pa, ngayon po ay ating na pong and the benefits po ng ating mga kapatid na hindi pa po nakakakilala sa ating speaker sa ngayon ay nais ko po ipakilala siya sa inyo. Our speaker attended her Catholic Life in the Spirit Seminar in July of 1992 at the main Love Block Rotary in the Philippines. As such, she has been serving the Lord for the past 34 years. She is one of the community workers in the speaker ministry, a retired employee of University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Presently connected at RBVs, marketing administrators, brother and sister. Let us welcome with the love of the Lord, our sister in Christ, Sister G. Cordero. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Kayo rin po dyan sa Zoom, sa mga FB Live viewers, kumusta po kayo? Sana po ay masiyahan po kayo at maramdaman ninyo ang ating Panginoon sa ating pong praise and worship. Amen. So, kumusta na po kayo ulit? Long time no see. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat nandito ka. Salamat nandito ka. My dear sisters in Christ, naniniwala ba kayo na kaya kayo naririto ay para makatugon sa imbitasyon ng ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya sa hapon na ito, mga kapatid, ay buong puso tayong tutugon sa kanyang mga biyaya at pagmamahal na sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanya. We will enjoy this afternoon with a fellowship with the Lord through praise and worship, gaya ng ginagawa ng ginagawa ni Jesus tuwing hapon kasama ang kanyang mga alagad. Amen. Excited pa rin po ba tayo every prayer meeting? Amen. Excited tayo kasi nararamdaman natin ang ating Panginoon sa mga ganitong gawain. Amen. Amen. Kasi sa ating pagpupuri ay dinadala tayo sa masaganang buhay na inilaan sa atin ng Diyos. Kaya, here we are, Lord, lifting our hands to you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are. Here we are, giving you thanks
your holy One name. O Lord. You are Dwelling here, within our praise. dwelling within our For every praise. answered For prayer. every answered prayer, For always for being always being there. For For love love that that hearts when with we ear we call. For arms that lift us when we fall. You have always been right beside us, leading us all along the way. And we made it because of true you. because of you. And And here we are, lifting lifting our hands to you. our hands to you. And here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are You are here, dwelling within our praise. For this we cannot see, for all that's yet to be, the trials we may have to face. When we'll be leaning on your grace, it will be your strength that saved us, your love that makes us strong. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. And here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Sa ating buhay mga kapatid, minsan nagtataka tayo dahil ang bigat ng ating mga pakiramdam. Nagsisimba naman ako, nagdadasal, pero bakit parang may batong nakadagan sa aking dibdib? Lord, help me to search my soul. Sa mga sandaling kami nakakalimot, sa mga pagkakataong kami nagkulang, patawad po, O Diyos. Sa mga pagkakataon na naging maramot, natuwa sa pagbagsak ng iba, sa mga kasinungalingan at hindi paggawa ng mabuti, naway palayain mo kami sa bawat pagkakamali o kasalanang nagawa. Because it will be you, my Lord, who will be offended. Alam namin, lagi kang naghihintay sa sakramento ng kumpisal. Kahit na sa pangungumpisal, madalas, paulit-ulit lang ang mga kasalanang ikinukumpisal namin. We have all sinned and fallen short of your glory, O God, because each of us is turning our own separate quest. Let us all stand. Oh, we like Forgive our sheep sins, O Lord, have because all gone of us astray. Each of us turning our own separate we have all ways. sinned. We have all Fallen sinned, short of your are glory. fallen short of your glory. But your glory is what we desire.
desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Show us your Lord, mercy and show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins, and heal our land. We long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pain. Jesus, the Jesus, the sacrifice lamb has been slain. He was despised, rejected by men. He took our sin. Draw us near to Draw us near to your Father, to Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins, and heal our land. We long to live in your presence once again. In your presence once again. Mga kapatid, sa Kristyanismo, sinasabi na dahil sa pagkamatay at sa muling pagkabuhay ni Jesus, nabubuhay na sa atin ang Espiritu Santo bilang patnubay at gabay nating lahat. He is our comforter and our counselor. Kaya nga, kapag tayo ay namumroblema, nag-worry o pinanghihinaan ng loob, ay sa Kanya tayo lumalapit, sa Kanyang Espiritu Santo, para papagliwanagin ang ating isipan. Kasi, ang banal na Espiritu ang intermediary sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya ang umaakto bilang ahente ng aksyon o komunikasyong divino. Sa banal na Espiritu natin, hinihiling ang divine intervention sa kaguluhang hindi kayang solusyonan ng tao. So sa hapong ito, mga kapatid, let us invite the Holy Spirit na bigyan tayo ng lakas upang madaig ang anumang makamundong hangarin at makayanan ang mga tukso by the power of His Holy Spirit, ang iyong Espiritu na magbibigay sa amin ng kaalaman at karunungan upang patuloy namin maibigay, maipahayag at magamit sa papupuri sa iyo, Panginoon. We need your anointing, O God. We want you to hold our life into your hands para matugunan ang lahat ng layunin mo sa aming buhay. Kailangan ka namin makapangyarihang Espiritu Santo para bigyan ng katuparan ang layunin mo sa aming buhay. Let your Holy Spirit fill our heart to live despite of our present condition. Come, Holy Spirit, we need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Lord, let your sweet healing
Santo. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. You're my comforter, my advisor, my counselor, my protector, my healer. Holy Spirit. Hallelujah, glorify you, Jesus. Jesus, Jesus, hallelujah, We glorify thank you, Jesus. Lord. Hallelujah. The Spirit of the Lord Is now upon is now upon me. the Spirit of the Lord. Heal my broken heart And and set the captives open free. prison's To door. open prison's door And and make the blind to see. the The Spirit of the is Lord now on me. is now on me. The Spirit of the Lord is now upon us to heal our broken hearts and set the captives free. To open prison's door and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now is now on us. Thank you very much, Lord. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So muli, binabalik ko po ang microphone sa ating pong moderator. Maraming salamat po, Sister G, sa inyong pangunguna sa ating gawain na sa unang bahagi ng Spirit Field na talaga naman po touching. Touching in our heart. At talagang mararamdaman po natin ang ating kung paano ang Holy Spirit mararamdaman ng ating mga puso. At ngayon po, nais ko po ang anyayahan ang mga kapatid natin na tunay nga po na binibless at lahat po tayo binibless dito at nais ko pong imbitahan kayo na magbahagi ng inyong karanasan at kung paano tayo tinubog ng Panginoon at pinalalayan at pinagtagumpayan natin sa pakikibaka sa ating buhay na kasama ang Panginoon. Nais ko pong magtawag sa Zoom participants. Baka mayroon po dyan. Open cam po tayo at nang ganun po maging isa po kayo sa maging tulay na kayo ay magbigay biyaya sa ating mga kapatid. Meron po ba? At kung wala naman po, dito na lamang po tayo tatawag sa venue. Sino po ang una? Sister Epi po. Sabi ko, tatawag ako Tatawag, nagising natutulog. Thank you, Lord, at ginising mo na naman ako kanina umaga. Every gising is a blessing. Amen. Kaya papulit pasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa araw-araw na paggabay mo sa aming mga kapatiran, sa akin, sa buhay ko, Panginoon, dito sa Pakikibaka, dito sa home ko. Tunay nga, Panginoon, talaga, lagi niyan dyan, kahit na minsan parang, ayokong tumayo, pagod ako, ayoko. Pero talagang kahit na
ganyan ang nararamdaman natin. Kailangan ibibigay natin yung para kay Lord, yung araw natin na para sa Kanya na magpuri ka kasi sa bahay nakakapagdasal, pero hindi talaga kagaya nito na sama-sama tayo magpuri. Na iisa yung layunin natin para mabigyan siya ng kapurihan, karangalan sa mga ibibigay niya sa atin na pang-araw-araw na tulong niya sa ating buhay. Kaya papuri ko, salamat sa iyo, Panginoon. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. Lakpakan natin si Lord. Tunay nga po, Sister Effie, ang ating Panginoon ay patuloy na bibigay ng biyaya araw-araw. At tayo ay sumisigla sa kanyang pag-ibig. Amen po ba? Kaya tayo ay sama-sama nagpupuri dito. Amen. Amen. At siyempre, tawagan ko naman po ang ating sunod-sunod na kayo. Sister Junilin. Oo nga, pinayagan ka. Nakakaluno? Pinayagan ka. Pinayagan ka lumabas eh. Blessing yun. Blessing yun ba? Namimiss ka namin. Hello po, magandang tanghali po sa lahat. Salamat ako kay Lord sa lahat ng mga biyayang binigay niya sa akin, sa pamilya ko, sa araw-araw, lalo na sa kalakasan sa katawan. Amen. Despite sa mga struggles na is ito, patuloy pa rin at nakakaraos din sa awa ni Lord. Thank you po, Lord. Yun lang po. Salamat. Almighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Wow. Si Sister Junilin, salamat kay Lord dahil patuloy siya kung pinapupunta dito. May assignment ka kay Lord pa. Tawagan ko naman po si Sister Manu. Ano ba? Blessing ka ngayon, tinawagan ka ng amo mo. Papuri pasasalamat kay Lord. Binabalik ko lang sa kanya kasi magmula nung dumating ako itong si amo ko, lumpisaan na naman niya yung bisita ng bisita. Tapos kahapon, meron na naman siyang bisita. Dala-dala niya yung 3 paleta niya. Akala ko umalis na kaninang umaga, yun pala tumawag ulit, may bisita na noon mamaya. Thank you Lord, kahit na gano'n na araw-araw may bisita, binibigyan niyo po pa rin ako ng lakas ng pangangatawang. Amen. Yun lang po. Amen. Malaking biyaya. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, wonderful God. Yan po ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. Marvelous. At tunay nga po sa lahat na ating ginagawa sa araw-araw, tayo ay nahihirapan man pero patuloy siyang nagbibigay at sumusuporta sa ating kalakasan at yung pag-ibig. Minsan, sa dating natin, tayo ay pasaway. Ngayon, kahit Pasaway pa rin. nahihirapan, pasaway pero may pag-unlan. Little by little, every day, nag-change tayo dahil kay Lord. Amen po ba? Amen. At syempre, the last. Palingulingan pa eh. Palingalingan ka ba? Amen. Kala mo makakaligtas? Thank you Lord sa araw-araw, sa blessing at sa araw-araw na pag-work. Yan, kasi may peace of mind ako, nakapag-work ako ng masaya, yung na maayos, na walang iniisip. Salamat sa peace of mind dahil safe yung family ko, dahil importante yung anak ko, at sa amin ni ate, yung nakakasurvive naman sa araw-araw. So, thank you Lord. Amen. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise
knows. Amen. Proven. At ngayon po, sa mga nais mag-share, sa susunod na po na next month, kayo ay Wala pa sa Zoom. ah, Sa Zoom pa. wala na eh. Wala. Kaya Kailangan niya kanina eh. Wala kang open. Wala. Tatawagin ko na po ang ating speaker na siyang magbibigay ng word of God. Tayo po ay tumayo. Seek ye First the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Ang ating pagbasa ay mula sa aklat ni Mateo. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga asik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kahit hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ang naghasik sa dawagan ng nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga, at inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. My dear sisters in Christ, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. Ang ating binasa ay isang paliwanag para sa talinghaga tungkol sa maghahasik. Jesus explains the parable of the sower. Ang talinghaga tungkol sa maghahasik ay sumasalamin sa iba't ibang sagot ng mga tao sa salita ng Diyos. Minsan sa homily, hirap tayo sa pakikinig, lalo na pagka foreigner yung nagsasalita, minsan Islam yung kanyang words. Amen? Amen. Kasi hirap tayong ma-decipher o hindi maunawaan ang diksyon ng pare. Kaya binigyan din ng Panginoon ng halaga ng pakikinig. Sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya, marami tayong ginagawa na hindi naman natin nauunawaan, kaya parang hindi sumisibol sa ating pagkatao ang binhi ng kabutihan na ihasik na sa atin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, kung napupunta lamang ito sa mga tangang hindi nakikinig, nasasayang lamang ang sanay dapat napakinggan sa homily. Kaya, paglabas natin, after the Holy Mass, parang walang epekto sa ating pagkatao kasi hindi natin naunawaan kung ano yung sinabi sa homily. Kasi nandoon nga tayo sa banal na misa dahil sa nakamulatang may obligasyon pero wala naman doon ang ating puso. Kapatid, kung ganito lamang ang ating ugnayan sa salita ng Diyos, hindi tayo mamumunga. Walang pagbabagong mangyayari. Sa Ebanghelyo ay inihalin tulad ang puso natin sa iba't ibang klase ng pinaghasikan ng binhi. Alam niyo yung binhi, yun yung bakaw na isinaboy dun sa lupa para mamunga. Mayroong binhi na
sa kabilang ng daan bumagsak. Yung ibang bini ay bumagsak sa batong ang tilikan at matabang lupa. Tinanggap natin ito sa iba't ibang paraan. Ang una ay makasarili. Yun siguro yung ibig sabihin dun sa mabato, sa tinikan, yung may tinik. Kaya, ang explanation doon ang una ay makasarili at makitid ang pag-iisip. Hindi interesadong unawain ang Word of God, kaya madaling malis ng landas. Ito po yung talinghaga na ginamit ni Jesus. Ang ikalawang talinghaga ay mahihina at madaling masiraan ng loob sa oras ng pagsubok at pag-uusig. Kaya, hindi mapalalim ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ang ikatlo ay nakagapos sa makamundong bagay at iba pang worries. Kaya, walang bungang aanihin. Ang ikaapat ay talagang nakikinig, umuunawa, at nagsasabuhay ng Word of God na nagbubunga ng masagana. Kasi isinasabuhay niya yung kanyang narinig. Ang ikaapat na uri ng tao, dun sa apat na binanggit ko, saan po tayo nakahanay? Yung naunang tatlong uri ng tao na nawala ng pag-asa at pananampalataya ay hindi magandang lupa para sa salita ng Diyos. Diba sabi ko nga kanina, yun yung mabato, makitid yung pag-iisip. At ang mga taong patuloy na umaasa, nagsisikap at nananalig sa Panginoon ay ang matabang lupa. Kumikilos sila upang mabuhay, mapalago at maibahagi sa kapwa ang kabutihang bunga ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nga si Sister Malu, di ba, pinaglaban niya sa kanyang boss na ngayon ay day off niya dahil ayaw niyang mawala dito dahil dito siya nakaririnig ng kanyang mga salita. Amen? Amen. Napakan nga natin ang Panginoon. Kasi kumilos siya para mapalago ang kanyang pananampalataya, maisabuhay ang lahat ng ito. So naniniwala ako na kayong lahat na narito ngayon, ang matabang lupa, ang ikaapat na uri ng tao na umaasa at nagsisikap na nananalig kay Lord. Amen. Kayong lahat yun. Kasi kahit na ang sarap nga sana ng tulog pero kailangan sunduin ko pa si Sister G. Nagluto pa ako ng almusal. Yay! At si Johnny, imbis na mamasyal muna sana, huwag kang mag-alala, mamaya mamasyal tayo. So sabihin mo nga sa katabi mo, isa kang matabang lupa. Isa kang matabang lupa. My dear sisters in Christ, ang pagsibol, paglago, at pamungunga ng Word of God ay depende kung paano natin ito tinatanggap, inuunawa, at isinasabuhay. May pagbabago at paglago sa buhay mo at sa buhay ng iba. Kagaya nga ng nasabi ko, hindi sa masarap ang tulog ni Sister Effie. Pero, gumising siya ng maaga para ako sunduin. Di ba may paglago sa kanyang buhay? Service with the Lord pa rin yan Amen? Amen. At sa buhay ng iba yon. At sa buhay din niya, nangyayari ang isang indulensya ng Panginoon. Amen. Dahil natatanggap din nila ang bunga ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo, Sister Effie. Amen. Bakit sa pamamagitan mo? Kasi hindi ka sumasaw-saw sa intriga. Huwag ka na nga, ipapasa ko na lang kay Sister Luz yung pagsundo na yan, matutulog muna ako, mamaya na ako pupunta. O, di ba, pero hindi niya sinabi yun? Gaano man katigas ang kalooban ng tao at anumang uri ng kanyang katayuan sa buhay, may karapatin pa din siyang mahasikan
ng salita ng Diyos. Amen. Sa gospel, walang saysayang pagpapaliwanag ng talinghaga tungkol sa maghahasik sa mga taong hindi naman inihanda ang puso sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero naniniwala ako kasi kahit na ang dami rito, may 50 kayo, pero concentrated kayo sa pakikinig sa akin. Amen. Kasi kung hindi handa ang puso, hindi rin maisa sa puso ng nakikinig ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi sapat na miyembro lamang tayo ng community. Hindi sapat na nag-a-attend lang ng prayer meeting. Hindi sapat na nagsisimba lang tayo, then pipila sa komunyon, sa banal na komunyon para tanggapin si Jesus. Pero hindi kakitaan ng mabuting gawa. Puro reklamo, angal, lalo na pag may activities. Pero hindi ko yun nakikita sa inyo. Kasi sa dami niyong yan, may 50 kayo ngayon dito, pero walang reklamo. Amen? Amen. Kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi basta lamang pinapakinggan o binabasa. Salita ito ng buhay na kailangang isabuhay. Kahit na paulit-ulit natin naririnig ang salita ng Diyos sa banal na misa, pero ang mensahe nito ay magkakaiba. Depende sa ating pangangailangan. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng kanyang mga salita kasi ito ang gabay para mamunga tayo. Bunga ng pagbabago ang inaasahan sa ating buhay. Ito rin ang instrumento sa pagpapabago sa buhay ng ating kapwa para maging matatag sa pagsubok. Pagsubok sa mga kahirapan at palakasin ang pundasyon sa Panginoon. Ang talinghaga sa Ebanghelyo ay nagtataglay ng makalangit na mensahe para sa ating lahat. Ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Kung paanong pinasisikat ng Diyos ang araw at pinapapatak ang ulan sa mga mabuti at makasalanan, ganun din ang paghahasik ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang mga makasalanan man ay may karapatan din mahasikan ng binhi ng kanyang salita. Diba? Yung mga drug lord, meron din yan eh. Mas mayaman pa nga, diba? Kasi nahasikan pa rin sila ng biyaya ng Panginoon. Kasi hinihintay pa rin ni Lord na sila ay mabago. Amen. Pinapayagan pa rin ni Lord kahit na sila ay drug lord. Na nawa ay dumating ang pagkakataon na makapagbahagi sila ng biyaya sa kanilang kapwa. Gaano man katigas ang kalooban ng tao at anumang uri ng kanyang katayuan sa buhay, may karapatan pa din siyang mahasikan ng salita ng Diyos. Diba kaya nga minsan meron nga politician, nakareserba na, parang nabayaran na niya, may titulo na siya doon sa harapan ng simbahan, sa nangunguna pa siya doon para nakikita siya ni Father, para ipag-pray ako ni Father na manalo ako sa eleksyon. Nahasikan pa rin siya kahit papano ng mga salita ng Diyos. Amen. Kasi ang pagsibol, paglago at pamumunga ng salita ng Diyos ay depende kung paano natin ito tinanggap, inanawa, at isinabuhay. Ang kanyang salita ay mabisa at mas mataas kaysa sa tabak na may magkabilang talim. Tumatagos ito hanggang sa ating kaluluwa at espiritu. Ikaw, kapatid, ako, tayong lahat, gaano nakalalim ang ugnayan natin sa Panginoon. Naniniwala ako na, ulitin ko lang, naniniwala ako na kayo ay matabang lupa. Kasi sa kabila ng lahat, sa kabila ng kayo ay 50 lang, pero nandito kayo. Kaya lalo dito sa Jordan, ang dami nyo naman pwedeng puntahan, pero narito kayo. Pinahalagahan nyo ang salita ng Diyos. Amen.
Kaya kapatid, inaanyayahan tayo ni Lord na alisin ang mga balakid na pumipigil sa paglago ng ating pananampalataya. Handa ka na bang alisin ang pagkakagapos sa makamundong bagay at iba pang alalahanin? Amen. Handa ka na bang imulat ang iyong mga mata ayon sa pamamaraan ng Panginoon? Amen. Kung handa ka na, let us bow our head, close our eyes, and pray. Believe the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagsilbing binhi sa aming buhay. Dalangin namin na bigyan mo kami ng pusong mataba at mabuti. Isang pusong handang makinig at umunawa sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami na patuloy na magpugat sa iyong pag-ibig upang maging handa sa mga pagsubok. Ilayo mo po kami sa mga worries at tukso. Naway patuloy kaming lumago at mamunga sa araw-araw na pamumuhay upang maging patunay ako ng iyong kabutihan at biyaya. Open our eyes, Lord. We want to feel Jesus. Open our eyes. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open my ears, Lord, and help us to listen. Open our hearts, Lord. We want to feel Jesus. Mga kapatid, sabi ni St. Paul sa mga taga-Korinto, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang nagbibigay ng pusa ay iniibig ng Diyos. Kasi sa pagbibigay ng magkagalakan ay pasasaganain kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. At the end of life, my dear sisters in Christ, we can take anything with us. Pag binaon na tayo sa lupa, iiwan lahat ng meron ka. Cellphone, kotse, bahay at lupa, pero sa bulsa mo o sa bangko, hindi mo pwedeng dalhin pag namatay ka na. Okay? Sabi nga ni Job, nang mawala ang lahat sa kanya, naked I come from my mother's womb, and naked I will depart. Kaya nga madalas, ang dasal natin na inaawit pa natin ay, all that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. Kaya, klaro yun, di ba? Kaya, paglapit sa inyo ng basket, at pag-drop ninyo ng inyong alay pagmamahal sa ating Panginoon, sabihin mo, Lord, this is my response to your goodness. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my unclaimed, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my
wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, everything my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga kapatid, ituunahin natin mga kamay sa ating pong alay pagmamahal sa ating Panginoon as we pray. Lord, i-bless niyo po ang lahat po ng aming alay pagmamahal sa iyo na ipinagkatiwala mo ng lahat sa amin. Alam namin na ito hindi sapat. Subalit ito ay magagamit sa pagpapalaganap ng iyong mga mabubuting balita na kung saan ay natutunan namin ang stewardship. Nawa, ang bawat isa ay patuloy mong pagkatiwalaan na makapag-alay ng handog pagmamahal sa iyo, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nagandog saan ng alay pagmamahal na ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa makapangyarihan mong pangalang Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Na-bless po ba kayo? Amen. Pero naniniwala ako na marami sa atin ang gusto pang makausap si Lord para Amen. bigkasin ang mga kahilingan. So, God knows the desires of our heart. Hinihintay lang niya tayo lumapit sa Kanya. So muli, iyuko natin ang mga ulo, ipikit ang ating mga mata. And let's pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we believe na lagi kang nandyan. At handang dumamay sa kahit anong problema ang dumating sa aming buhay. Nauunawaan din namin na sa aming pagsunod sa iyo, O Diyos, ay kailangan namin ulit limutin ang aming sarili. Pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa iyo, Panginoon. Naway patuloy niyo pong ilagay ang inyong mapagpalang kamay sa lahat ng naririto. Gayon din sa mga taong patuloy na lumalaban para sa kagalingan ng kanilang karamdaman. Lord, mo Lord, para maramdaman nila ang iyong walang hanggang pagmamahal sa mga may problemang pampinansyal, mga naliligaw ng landas at mga gulong-gulo sa buhay. Pagkalooban mo po sila ng pag-asa at maisip nila na biyaya ang kapalit ng lahat ng nangyayari sa kanila. Lord, we believe that this Friday group is a blessing. Naniniwala kami na pinayagan mo po sila sa gawain ito upang ipagpatuloy ang iyong misyon. Amen. Kaya hiling namin, Panginoon, na i-bless niyo po sila. Haplusin ang kanilang pagod na katawan at bigyan ng lakas para maipagpatuloy ang hamon ng buhay. Kaya lumalapit kami sa iyo, O Panginoon, kasi alam kong may magagawa ka, O Amen. Diyos. Yes, Lord. Alam kong diringgin mo ang samo namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Alam kong may... Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya.
kong dirindin ang Diyos ang samo ko. Alam kong dirindin ng Diyos ang samo ko. Alam kong dirindin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong dirindin ng Diyos. Alam kong dirindin ng Diyos ang samo ko. Ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos. Makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalaki. Kung ika'y lalaki. Lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Lord, maraming salamat sa pagkakaloob mo sa lahat ng aming kahilingan at sa patuloy na paggabay sa aming pamilya. Yes, Lord. I am also taking this opportunity to thank all of you. It's a precious privilege to hear from you through this prayer meeting. Thank you for making me smile,
calmness of mind, coolness of emotion, and a heart filled with gratitude to all of you. Amen. Thank you, Maraming Lord. salamat sa maalalahaning coordinator ng Friday group Thank na you, ito. Lord. Sa mga nag-sponsor ng aking ticket, sa LO, sa LIC, mga nag-volunteer na ipagluto at dalan ako ng pagkain at groceries, sa mga nag-lunch at dinner date sa akin. Hindi ko po babanggitin kung ano-anong ministry kayo sa Friday group na ito na matyagang sinamahan ako sa Shamshufu. Gayon din sa Thank you, music Lord. ministry Thank for you, Lord. leading in our praise and worship. And of Amen. course, sa mga naging tenant ko na nakasama ko sa loob na 5 araw, kung nakikinig kayo, sana nandyan kayo. Nakasama ko sa shelter, nakabanding, salamat. At dun sa mga kapatid natin na wala dito, naway ipaabot ang aking pasasalamat. There are no words to express my thanks, Amen. but I will lift up my voice with all my strength. Hallelujah to the Lamb. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving glory unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, muli ay binabalik ko po ang mikropono sa ating pong moderator. Marami pong salamat at siyempre po nais ko pong pasalamatan ang ating speaker on behalf of our coordinator, Sister Effie. Marami pong salamat, Sister G, sa inyong pagtsatsaga sa amin. Uy, hindi tiyaga yun ha. O, Sabihin niya. sa aming super po na bless po kami sa inyong mga
binahagi na nagmumula po sa ating Panginoon na tunay nga po na buhay ang Panginoon dahil nais niyang ipaabot sa atin ang mga pagmamahal sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Sister G. Siya po yung ginamit ng Panginoon sa buong buwan na ito. Siya po yung pinadala ng Panginoon. At ngayon po, siya po ay malapit na rin po umuwi sa Pilipinas. Sa susunod din po na taon, babalik at babalik ka rin. Well, marami pong salamat at behalf. Nais ko pong ipanalangin. Nais po namin ipanalangin ang kanyang paglalakbay, pabalik na siya ay ligtas at patnubayan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa bawat kanyang lalakbayin. At patuloy siyang gamitin ng Panginoon sa kanyang kapasan at gayon din po. Marami pa siyang kaluluwa na matutulungan dahil hindi pa po ito ang huli ng kanyang araw dito sa Hong Kong. Sa pamamagitan po ng ating kapatid na to, super blessed po ang bawat isa na nakapanayam niya dahil ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na pinagkakaloob sa atin. Palakpakan po natin si Lord. At siyempre po, nagpapasalamat po kami sa ating FB Live at gayon din po sa participant at siyempre po sa kay Father Balan na patuloy na kami ay tinatanggap dito sa ating venue. At siyempre, sa mga kapatid po na naririto na tumutugon sa panawagan ng Panginoon o sa imbitasyon ng Panginoon sa atin. At ganun din po sa ating overall coordinator na si Sister Lita Pulmaran. Marami pong salamat, Sister Lita, at sa buong core group ng Saturday at dahil po sa Saturday, naggagamit po namin yung mga yung mga gamit dito. So, marami pong salamat Saturday at Sunday sa inyong suporta sa amin. At sa patuloy ninyong pananalangin para sa Friday 2 na patuloy palaguin. At 50 na kayo sa susunod. opo. At siyempre po, tatawagan ko na naman po ang ating joyful leader na siyang magbibigay ng masayang awitin bago po tayo magtapos. Amen! Let's, mati tayo lahat. Tama, Timalung. Sige, sasali na Let's, kami. let's joyfully sing. My life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you. I will praise you with all of my Praise you life. with all my strength. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you
in you, Lord, my is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, in you is in you, is in you. Pinagalawa para wala na pong ocean dito. Sa kakatulak nila sa akin, dito lang. Maraming po salamat. Maraming pong salamat. Ay, thank you, Lord.